Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng opinion, reaction ngayon itong post ng Batas PH. Ito po ang pahayag ni Congressman Leila de Lima tungkol sa pagka-appoint ni Secretary Boying Rimulya as bagong ombudsman. Title, De Lima to Rimulya, kasuhan mo kahit si PBBM. Ito ang pahayag ng kongresista. May tapang si Boying Rimulya. Nakita naman natin yan. Pero it remains to be seen kung sa kanyang pagtupad, sa kanyang pagka-ombudsman, ipakita niya ang independence niya na kahit sino ang dapat kasuhan. Kahit yung appointing authority, ibig sabihin, ang Pangulong Marcos Jr. Ano sa tingin nyo? Kaya ba ni Secretary Boying Rimulya na kasuhan si PBBM? In your dreams, tingnan natin ang people who reacted. 1,800 people who reacted. 1,500 ang tumatawa, 122 ang galit, 204 lang ang nag-like. Ibig sabihin halos 98% hindi naniniwala na kayang kasuhan ni Boying Rimulya ang Pangulong Marcos Jr. So, ngayon lang ito nangyari. Correct me if I'm wrong, ha? Lahat mula nung nalagay sa konstitusyon natin na magkakaroon tayo ng ombudsman, lahat ng na-appoint galing sa judiciary. Si Secretary Boying Rimulya, galing siya sa politiko. Correct me if I'm wrong, naging board member siya. Nag-practice siya ng counting law. Kaunti-kaunti lang sa Rimulya Law Firm ata. Mga ilang taon lang, isa o dalawa, yun lang. Practice niya sa law. After that, naging staff siya sa opisina ni Senator Ejercito, yung asawa ni Erap. Naging doon din, Assistant Secretary, Office of the President, panahon ni Erap. So, malapit siya kay Erap. Erap family. And then, naging provincial board member ng Cavite. Matagal siya naging congressman ng Cavite. At naging governor din siya ng Cavite. Yun ang kanyang yan ang kanyang experience. Pagdating sa judiciary, halos wala, maliban lang yung mga ilang taon na siya, trial lawyer ba o yun lang. So ngayon, history talaga ito. Talagang ang administrasyong ito mahilig in making history. Ano ba yung legacy? Legacy ng administrasyon, yung mga maalala ko lang sa panahon ng Marcos administration, we have overtaken China as world's #1 rice exporter. Tayo na ang pinaka malaking #1 rice importing countries in the world. Tayo yan. Ano ba? The most dangerous country for tourists to visit. Tayo yan. Most corrupt country in Southeast Asia ba o Asia, basta nasa most traffic, most worst airport in the world nasa atin. Ang dami. Ito yung nakakaya. Maalala ko naman yung post ni Gretchen Ho. Yan, Gretchen Ho ba yun? Yung reporter. Yung kamag-anak ni Gretchen Ho sa Oslo, Norway,
ano siya ng $300. I-exchange niya sa kwarta ng Norway. Nung nalaman na you came from the Philippines, we cannot exchange your dollars to our currency because there's a lot of corruption going on in the Philippines. Tapos, may nabasa kong statement ng palasyo. No sacred cows. Wala daw ang ombudsman daw is talagang magiging fair, partial, walang sasantuhin. Sinong lokohin ninyo? Yung ICI investigation nyo nga kanina may ongoing kanina umaga napanood ko lang yung short video. Diskaya couple pumapasok doon sa building na kung saan mayroong hearing ng ICI. Wala tayong kaalam-alam anong nangyayari doon kasi private hearing. Ang tanong, kaninong pera ba yung nalustay sa flood control? Pera ba ng ICI? Pera ba ng palasyo? Pera yun ng taong bayan. Bakit ayaw niyong i-live? Kahit na nga si Senate President Tito Soto, nanawagan na siya na kung pwede i-live nila ang ICI hearing. Kahit si former Ombudsman Conchita Morales, nanawagan siya, Carpio Morales, nanawagan siya na i-live nila. Wala eh. Ganyan ba? Transparency? Ganun yung nila yung statement ng Malacanang. Hindi ko na masyadong binasa. Rinan-over ko lang na wala daw sasantuhin ang bagong ombudsman. Sige, patunayan ninyo. Tingnan natin itong hamon ni Congresswoman Leila de Lima. Kaya ba ni Ombudsman Boying Rimulya na kasuhan si PBBM or yung mga aliado niya? I doubt so. Ang sigurado, kakasuhan mga Duterte. Kaya tayong mga DDS, huwag na tayong magtaka. Bukas makalawa, ayan na, patong-patong na ang kasong isampa kay BP Sara. Yung mga senador na sumusuporta kay BP Sara, kasama sila dyan. Yan ang nakita ko sa post ni Congressman Kiko Barsaga. Titirahin nila ang mga senador na sumusuporta sa mga Duterte ng mga katakot-takot na kaso. Bring it on! Ang ombudsman hanggang kaso lang yan. Indik lang ang determining factor ang Sandigan Bayan. Doon ang tunay na labanan. Kaya salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang ating sweldo sa channel na ito pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako sa tribo para makapagpatayo sila ng mas maayos na tahanan. Panoorin niyo ang video na ito. Mo na ni ang matagaan og yero nga mag-atop na sa iyang balay si Kuya. So mo ni ang itsura sa ilang balay. So ilang ilisdan og yero kay natagaan man sila. So mag-atop sila karon si Kuya. So mga dako na gid kayo ang mga buslot sa iyang yero. So mo po niyang ilang abuhan nga mo nilang kahimtang kung ulan nga wala na gid sila kuanan masilungan tungod sa ilang atop nga trapal lang pod ang naa sa ilang abuhan. So makita gid nimo nga luoy gid kayo sila. So kay natagaan man nato sila giyero, so mag-atop si Kuya karon. Maupod ni ang ilang higdaanan sulod nila. So makita imo na mga dagko ng buslot. So karon Kuya, pila na ay ni katuig ang imong balay Kuya nga inani na? 4 years. So 4 years na daw ang ilang balay ni Kuya, usan inani ng abuhan, inaana na pud ang ilang atop sa kuan sulod. Pila ka buki mong anak Kuya? 3. So tulo ka buk ang anak ni Kuya. So si Kuya kay natagaan magyero, so mag-atop siya karon.
So nauman na gyud, nindot na gyud kaayo ang atop ni Kuya. Nga buwan di natuluan. Salamat sa Ginoo sa Sige Kuya, salamat pod. dako gyud akong pagpasalamat sa Ginoo. Sige, salamat pod.